Maganda ang gising ni Archie ngayong umaga, nakangiti siya habang nakatingin sa litrato ng mga magulang niya. Sana masaya kayo para sa akin, sambit ni Archie bago umalis na sa silid niya. Sa labas ay natanong niya ang ama ni Melay na abala na sa pagtatrabaho. Nilapitan niya ito upang magmano at bumati na rin, magandang umaga ho. Sinulyapan rin niya si Anisha, hindi naman na po kailangang linisin sa parte na ito, maayos na ho ito eh. Pasimpleng sabi niya kahit na ang totoo ayaw niya lang mapagod ang matanda. Trabaho ko pa rin ito, Archie, kung anumang iniisip mo, huwag mo na yang isipin pa. Ayos lang ako, sa katunayan nga, magaan naman ang trabaho namin dito. Paliwanag nito kaya hindi na siya nakapagsalita pa kundi napatangu-tangu na lamang. Hindi ka papasok ngayon? Tanong pa nito. Si Melay ay nililinis ang tinutuluyan namin. May pasok po ako, maaga pa naman ho. Tay, tulong na ako sa ginagawa mo. Maya-maya pa naman, pinutol siya nito. Archie, kung ganito ka magpapakitang gilas sa akin sinasabi ko na sa'yo itigil mo na. Sige ho, pasok na ako tay. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Dali-dali naman siyang nag-asikaso na. Iniiwasan din muna niya napuntahan si Melay dahil nais niyang maayos muna sila ng ama nito. Gagawin niya ang lahat para wala nang humadlang sa kanila ni Melay. Good morning, si Archie ang unang bumabati sa mga nakakasalubong niyang empleyado. Good mood ka yata, sir. Nag-alinlangan pang tanong ng sekretarya niya. Maganda kasi ang gising ko dahil sa nobya ko. Napaawang ang lobby nito. May girlfriend ka na po pala, sir? Si Ma'am Jana po ba? Congrats po. No, not Jana. Her name is Melay and I love her so much. Proud na tugon niya sa sekretarya na masaya pa rin naman para sa kanya, hindi man si Jana ang tinutukoy niya. Buong maghapon ni Archie kahit nasa trabaho siya ay si Melay lang ang nasa isipan niya. Iniisip niya kung paano sila bubuo ng sarili nilang pamilya, at kung ilan ba ang magiging anak nila. Ipinangako rin niya sa sarili niyang poprotektahan niya ito hanggang sa kamatayan man. Dahil kung mawawala pa si Melay sa kanya, di na niya alam kung paano pa siya magsisimula ulit. Lingid sa kaalaman ni Archie na sa mansyon pala ay sumugod ang mag-inang Sakam. Sinugod nila Jana si Melay at ang ama nito dahil pinagbibintangan siya ng dalawa na nilalandi si Archie. Moalang-galang na ho, mahinahon pa ang ama ni Melay. Pwede bang kung wala naman kayong sasabihing maganda ay umalis na lang kayo? Wala rin naman kasi dito si Archie para magpaliwanag sa inyo. Tay, hayaan na lang ho ninyo, mapapagod din ho sila. Si Jana naman nakausap na naman po ng lola't lolo ni Archie, hindi lang talaga niya matanggap, paliwanag ni Melay sa ama niya. Talagang makapal ang mukha ninyo, hindi na ako magtataka kasi tama naman pala ang anak ko na itong babaeng ito. May pinagmanahan pala talaga, dinuro siya ng ina ni Jana. Bakit sino ba kayo para paalisan kami? Baka nakakalimot kayo na trabahador lang kayo dito. Pagtat-aray nito, dapat kung may aalis man dito kayo yun. Gets ko na kailangan nito Jana mapang insulto itong tumawa bago may inilabas mula sa bag nito. Pwede na ba ang 100,000 para sa mahirap at walang-wala na gaya ninyo? Malaki na ito, di ba? Sige, gawin kong 200 para sa pananahimik ninyo at pagleyes sa poder nila. Pinirmahan nito ang tseke, here, take it or leave it, for sure tatanggapin nila yan. Mukha naman kasing pera ang mag-ama na yan isama mo na pati kapatid nilang paawa effect kay Archie, nakakainis talaga sila. Mommy, mga sakit sila sa ulo ko, sumbong ni Jana, nilalason nila ang utak ng dalawang matanda. Habang itong si Melay panigurado bumubuka ka na sa dapat na boyfriend ko. Sobra ka na, inis na si Melay, mga sinungaling kayo at mukhang pera, amoy na amoy ang lanza ninyong dalawa. Bakit ba kami pinag-iinitan ninyo? Hindi man lang ninyo makita ang mga pag-uugali ninyo. Bakit kung sino pa yung mayaman, sila pa yung gaaman? Bakit hinahabol pa ninyo ang salapi nila Archie, ha? Mayaman na naman kayo Bakit kailangan pa ninyong manloko? Sinampal siya ng ina ni Jana. Halos tumabingi ang mukha ni Melay. Napasulyap siya sa ama niyang nanginginig na sa galit. Pumasok ito saglit at paglabas ay may dala na itong itak.
Wala kang karapatang saktan ang anak ko. Nangingilid ang luha ng kanyang ama. Wala kaming ginagawa sa inyo para ganituhan ninyo kami. Tay, umiiyak na pinigilan ni Melay ang ama. Itatawag ko ito sa pulis para aipakulong ang ama mong squatter. Galit na banta ng ina ni Jana, ngunit bago pa ito makatawag ay dumating ang lolo't lola ni Archie. Sige, tumawag ka para ikaw ang aipakulong ko. Ang kapal ninyong mag-ina. Galit na galit ang lola ni Archie habang duro ang mga ito. Sino kayo para maliitin ang mga taong ito? Sila ay parte na ng aming pamilya. At kayo? Sino ba kayo? Lalo ka na? Binalingan nito si Jana at sinampal. Simula ngayon, putol na ang pagkakaibigan na namamagitan sa amin ng pamilya mo. Lumayas kayo kung ayaw ninyong pati negosyo ninyo mawala sa inyo. Bakit ba pinagtatanggol ninyo ang mga hampas lupa na yan? Ayaw pa talagang paawat ng ina ni Jana. Hindi na magpapando sa inyo ang pamilya namin. Walang ganang wika ng lolo ni Archie, bago pa ako tumawag ng kakaladkad sa inyo ay magkusa na kayong lumayas. Bagsak ang balikat ni Jana at ng kanyang ina nang umalis sila. Para lang sa mga hampas lupa na iyon ginanito nila ang pamilya natin. Galit na galit ang kanyang ina. Ikaw naman kasi. Bakit hinayaan mong maunahan ka ng babaeng iyon? Akala ko ba matalino ka, ha? Mommy, ba't ako pa ang may kasalanan? Ayaw nga sa akin ni Archie eh. Naiiyak na moktol ni Jana. Buwiset. Ngayon wala na ang lahat sa atin. Maging ang ina niya ay hindi mapigil ang umiyak. Nakarating kay Archie ang nangyari pero pinigilan niya itong puntahan pa ang mag-ina dahil napagsabihan na naman ito ng lola't lolo nito. Nagawa na ring mapaliwanag ang ama niya na di naman nagagalit kina Archie dahil wala namang kasalanan ang mga ito. Sana kung ano man ang nangyari kanina, hindi ho sana makaapekto sa mga bata. Hangad natin na maging maayos sila dahil talagang gustong-gusto ko ho si Melay para sa apo ko. Wala naman hong problema, magalang na tugon ng ama niya sa lola ni Archie, sana lang talaga hindi na maulit ang pangmamaliit nila sa mga anak ko. Oo nga't mahirap lang kami pero may dignidad naman ho kami. Bakit ba sila ganoon? Dismayado ang ama ni Melay. Bakit hindi sila makontento sa kung anong biyaya na ipinagkaloob sa kanila? Bakit kailangan pa nilang manapak ng ibang tao? Hindi ko rin alam ba't naging ganoon sila. Napabuntong hininga ang lolo ni Archie na hanggang ngayon galit pa rin. I'll make sure na di na sila makakalapit kay Melay o sa kahit na sino sa inyo. Napansin ni Melay ang pagkuyom ng kamao ni Archie, hinawakan niya ang kamay nito para pakalmeyan nito. Galing pa itong trabaho tapos ay ganito ang dinatnan. Napakatigas din naman kasi ni Jana eh, hindi ito makaunawa na hindi nga ito ang gusto ni Archie, na kahit anong gawin nito wala itong mapapala. Sa labas na po muna ako. Palam ni Archie na agad naman niyang sinundan. Iniisip mong gantihan sila, please, huwag mong ituloy, ayos naman na kami eh. Si tatay galit lang siya pero ayaw rin niya ng gulo pa. Hindi naman siguro sila babalik pa para manggulo, di ba? Nahihiya ako sa tatay mo. Sobrang nahihiya talaga ako. Sabi ko po protektahan kita pero wala ako sa tabi mo noong sinaktan ka nila. Nagagalit ako sa sarili ko, parang wala akong kwenta. Archie naman eh, nangingilid ang luha ni Melay. Hindi mo naman kasalanan, may trabaho ka rin. Hindi naman pwedeng nakadikit ka lang sa akin palagi. Masabi lang na pinoprotektahan mo ako. Pero paano kung nagbago na isip ni tatay mo? Hindi naman, hindi magbabago ang isip niya dahil nakita naman niyang mahal natin ang isa't isa. Pero iyon ang nararamdaman ko. Natatakot ako na baka pag naulit na naman, mawalan na talaga siya ng tiwala sa akin na kaya kitang alagaan at protektahan. Umalis na lang kaya ako sa trabaho ko? Ito ang hinding-hindi niya mapapayagan. Ang isuko ni Archie ang career nito para lang sa kanya. Mabilis siyang umiling at tumugon, pag ginawa mo yon, maghiwalay na lang tayo. Ayaw kong maging dahilan ako ng pag-give up mo sa karera na pinaghirapan mong makuha. Dapat sinusuportahan kita at hindi binibigyan ng problema. No, hindi mo ako binibigyan ng problema. Sila ang problema at hindi ikaw o ako, niyakap siya ni Archie. I love you, Melay, mahal na mahal kita at alam mo naman yon, di ba? Oo naman, ramdam na ramdam ko. Mahal na mahal din kita. Nahihirapan ako kapag nahihirapan ka. Bakit ba kasi may mga taong gumugulo pa sa atin? Bakit hindi na lang nila atupagin ang buhay nila? Nabasag ang boses ni Archie.
Gustong-gusto talaga nilang nagdurusa ako, lalo na si Jana na ayaw talagang maging masaya ako. Hindi ako makakapayag na may gawin siya sa'yo. Tinapangan ni Melay, hindi ko man magawang pagalingin ang trauma at sugat na nandyan sa puso mo. Pero ang maipapangako ko ay sasamahan kita sa lahat. Hindi mo kailan magmadali, dahan-dahan lang, mahal ko. Paano na lang ako pag nawala ka? Bumuhos na ang luhang pinipigilan ni Archie at hinayaan lang ito ni Melay. Sige lang, ayos lang, nandito lang ako hindi kita huhusgahan, mahal ko, bakit hindi ka sumabay kumain sa amin kanina? Nagulat lang si Archie nang biglang sumulpot ang ama ni Melay. Busog pa naman ho ako, pagsisinungaling niya kahit na ang totoo ay nahihiya pa rin siya, may inilapag itong alak, binili ko kanina, matagal na rin di nakakainom eh. Sabi ko kay Melay, ayain kita dahil wala naman akong ibang makakasama, bahagya pa itong natawa, ayos lang kung ayaw mo akong samahan pwede ko naman itong unti-untiin, pero mabilis siyang kumuha ng baso. Tay, matagal na nga rin ho akong di nakakainom, salamat ho sa pagdala ng alak, saktong-sakto ho para kahit paano makapagkwentuhan, pilit na iniiwasan ni Archie na maging awkward ang sitwasyon nila. Sabihin mo nga ang totoo sa akin. Utos nito habang binubuksan ang alak, iniiwasan mo akong kasama dahil sa nangyari kanina, pansin ko na pati pagtingin mo ay iwas sa akin eh, iho, kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na yon, wala akong galit sa'yo at mas lalong walang problema, sinalinan siya nito na agad naman niyang ininom. Tay, nahihiya lang po ako pero wala naman pong problema. Bakit ka mahihiya? Hindi mo naman yun kasalanan, natawa pa ito. Hinay-hinay lang sa inom baka ako'y mapag-alitan ng nobya mo. Salamat po sa pagtanggap sa akin, Tay. Ikaw na bata ka, bakit naman kita hindi tatanggapin? Mabait ka, at ibang-iba ang pamilya mo sa mga nakakasalamuhan naming mayayaman. Napakasimple lang ninyo, sadyang may takot lang sa puso ko noong una kong malaman na nag-iibigan na kayo ng anak ko. Nawala ang takot at bigat sa puso ni Archie. Ipinapangako ko po na magiging mabuting partner po ako kay Melay. Asahan ko iyan. Sige na, mag-relax ka lang. Nandito ako, suportado ko ang kaligayahan ng aking mahal na anak. Muli siya nitong sinalinan sa baso. Dahan-dahan lang sa inom, pampatulog lang naman ito. Wika pa nito habang pinagmamasdan siyang ubusin ang sinalin nito sa baso niya. Ngunit ang pampatulog lang sana ay hindi na natupad. Naramdaman na kasi ni Archie na lasing na siya habang ang ama nito nakaalalay lang. Niyakap niya ito. Tay, salamat po. Malakas na umiyak si Archie. Mahal ko po si Melay kaya sana po payagan ninyo akong pakasalan siya. Darating din kayo doon. Mahal din kita, Tay. Natigilan sila nang bigla siyang tinawag ni Melay. Archie, lasing ka? Nilapitan siya nito. Bakit mo naman siya nilasing, Tay? Walang kasalanan si tatay. Huwag mo suwa pag-alitan, ihatid mo na sa silid itong nobyo mo. Uuwi na ako sa bahay anak, may ulirat pa naman si Archie, at narinig pa niya ang huling sinabi ng ama ni Melay, May, tamang edad ka na bahala ka ng magdesisyon basta pananagutan ninyo kung ano man ang mga desisyon ninyo. Tatay talaga kung ano-ano iniisip, lalaki din ako, at alam kong haantong din kayo doon, natatawa pa itong iniwan na sila. Naalalayan ni Melay ang nobyong si Archie, hindi naman ito masyadong nagpapabigat pero lasing na talaga ito sa lakad pa lang nito. Bakit naman kasi naglasing ka pa? Napabuntong hininga si Melay. Sabi ko naman kay tatay wag kang lasingin. Sabi niya pampatulog lang daw. Hindi naman kasalanan ni tatay. Nakiusap ako na tagayan lang niya ako kasi natutuwa ako na si tatay ang lumapit sa akin para makapag-usap kami. Ininhiga niya si Archie ng marahan. Sabi ni tatay nasa tamang edad na tayo para, pinutol niya ang nobyo kaya natigilan ito, matulog ka na, lasing ka lang kaya malakas ang loob mo. Pero kung wala kang impluensya ng alak hindi ka magiging pilyo, napailing-iling pa si Melay. Pahinga na, tama na ang mga isipin, bukas panibagong araw, panibagong pag-asa na naman. Hinila siya ni Archie kaya di na siya nakapalag, niyakap siya nito. Tila ayaw na pakawalan pa. Mahal ko, sambit pa nito habang malawak ang ngiti, hindi na ako makapaghintay na makasal tayo at bumuo ng sarili nating pamilya, napabuntong hininga pa ito.
Sayang lang at hindi na yun masasaksihan ng parents ko. Masaya sila kung anuman ang nangyayari sa buhay mo. Proud sila sa'yo, palagi mo yang tandaan, palagi akong magiging proud dahil ikaw ang naging partner ko, mahal ko. Hinagkan siya nito sa forehead, mahal na mahal kita. Isinusuko ko ang puso ko sa'yo lang ako, mahal ko. Mas lalo lang nadagdagan ang pagiging sweet ni Archie ngayon na lasing ito. Nakailang sambit na ito sa salitang mahal ko, halos hindi na niya mabilang, pero sa totoo lang nakakakilig nga eh. Napatitig sila sa isa't isa, malaki ba ang tiwala mo sa akin? Seryosong tanong ni Archie na lumamlam pa ang mata. Sabihin mo lang kung hindi ka komportable, di ko ito itutuloy. Ngunit sa totoo lang parehas lang naman sila ng nararamdaman, walang tutol ang puso't isipan ni Melay sa kung anong mangyayari. Ngumiti siya bago tinugon si Archie. Buong puso akong nagtiwala sa'yo, mahal na mahal kita at alam kong hindi mo ako sasaktan. Wala na siyang nakuhang sagot kay Archie. Mabilis na kasi siya nitong siniyal ng halik hanggang sa lumalim na ito, at ang kanilang katawan ay nag-isa na. Habang ang kanilang mga kamay ay kung saan-saan na nakarating, parehas na nag-aalab ang kanilang mga damdamin, tila walang makakapigil, at kahit pabuhusan sila ng malamig na tubig ay hindi ito mapapawi. Ayaw kasi niyang sikitan ng araw sa higa ni Archie dahil nahihiya siya na natupad ang hinala ng kanyang ama. Nais niyang wala itong mapansin upang maging pribado ang unang pag-iisa nila ni Archie. Ngunit palabas pa lang siya nang hawakan ni Archie ang kanyang kamay upang pigilan siya. Saan ka punta? Napakaaga pa, napahikab pa ito. Uuwi na muna para di mahalata ni tatay. Pagtatapat niya, matulog ka lang, balik na lang ako mamaya para magluto ng almusal mo. Bilin pa niya pero hindi pa rin ito bumitaw sa kamay niya. Approved na naman ni tatay kaya ayos lang, sana natulog ka lang katabi ko. Paniguradong tinitiis mo lang ang kirot at sakit, napabangon na ito. Hindi na ako makakatulog niyan kasi nagigilty talaga ako. Sa totoo lang nahirapan talaga siya sa size ni Archie. Hindi niya akalain na may sa halimaw talaga ang alaga nito. Habang pinagkakasya ito ni Archie sa kanya ay para bang nais niyang tumakbo pa uwi sa tatay niya, pero nakaligtas naman siya. Buhay pa naman parang lalagnitin lang siya at masakit din ang katawan niya. Pero gusto kong ilihim kay tatay ito. Ayaw kong malaman niya na nauna ang honeymoon. Nakikiusap ang mata ni Melay sa kanyang nobyo. Natatawang pumayag na ito. Sige na, basta magpapahinga ka lang sa bahay, matulog ka at wala kang ibang gagawin. Tumango siya bago ito hinagkan. Palam, mamaya na lang ulit, bulong niya bago pa ikang umuwi sa tinutuluyan nila. Dumiretso siya sa silid at nakahinga ng maluwag dahil tulog pa ang ama niya. Si Anisha ay tinabihan niya, nakangiti siyang pumikit, pilit na hinahanap ang antok niya. Ilang sandali pa nakatulog na ulit si Melay, at sinikatan na siya ng araw. Ngunit walang gumising sa kanya, sa labas natanong niya ang ama niyang abala, habang si Anisha ay masayang naglalaro. Tinanaw niya ang mansyon, wala na ang kotse ni Archie kaya alam niyang wala na rin ito, baka maagang pumasok. Inabot man sila ng madaling araw kanina, nakapasok pa rin ito at parang energetic pa nga kumpara sa kanya. Samantalang si Archie ay masayang dumiretso sa lola't lolo niya imbis na sa trabaho. Nais kasi niyang ipaalam na nakapagdesisyon na siyang ayos na agad ang kasal nila dahil wala naman ang problema. Gusto na niyang legal na silang magsama ni Melay upang wala nang makahadlang bambangin man niya si Melay mula umaga hanggang gabi. Ngunit pilyong kaisipan lang naman niya yun, sa totoo lang nais na talaga niyang pakasalan si Melay kasi yon ang sinasabi ng puso niya. Si Melay na ang babaeng para sa kanya, at wala na siyang ibang mamahalin pa. Pumayag na ba ang tatay niya? Hindi naman pwedeng ikaw lang ang magdedesisyon. Ito ang tanong ng kanyang lolo na agad niyang sinagot. Oho, maayos na po at nakapag-usap na kami. Lolo tulong naman. Gusto kong mag-propose mamaya kay Melay sa simpleng paraan lang pero alam kong di niya makakalimutan. Humingi na siya ng tulong sa kanyang lolo na alam niyang expert pagdating sa pagpapakilig. Ikaw ang idolo ko pagdating sa panunuyo at pagpapakilig eh. Dagdag pa niya, malakas itong natawa. Aba, oo naman, hahaha, hindi mo na itatanong,
Talaga namang dyan ako napakagaling, proud na proud pa itong tumingin sa lola niya. Nakuha ko ang lola mo sa isang kindat ko lamang. Ay sus, ikaw, napakayabang mong matanda ka. Naawa lang ako sa'yo kaya sinagot at pinakasalan kita. Ngunit napakarami talaga ang lumiligaw sa akin. Depensa pa ng lola niya na ikinatawa nilang maglolo. Oh, bakit natatawa ka? Totoo naman eh. Pabayaan mo na ang lola mo. Halika, pag-usapan natin ang magiging proposal mo mamaya. Inakbayan siya nito bago inaya sa labas upang mas makapag-usap pa sila ng masinsinan. Maghapon siyang nasa lola't lolo niya, nakabili na rin ng singsing, at may napili ng lokasyon para sa Either House na proposal. Pinona na niya ang lola't lolo niya doon, habang siya ay patungo ngayon sa mansyon para sunduin si Melay. Si Anisha naman kasi at ang ama nito ay pinasundo na naman niya ng isa pang sasakyan at may alam na ang ama ni Melay, suportado pa nga siya nito, napakasaya para sa kanila. Wala pa man din ang matamis na oo ng anak nito, dahil sa sinabi nito lumalakas ang loob niya lalo, napangiti si Archie nang lumabas si Melay sa silid, simpleng dress lang ang suot nito pero labas na labas ang kagandahan ng nobya niya. Ayos lang ba? Naiilang pa nitong tanong, araw-araw kang maganda, mahal ko. Let's go, they're waiting for us, iniaya niya sa nobya nang offer niya ang braso niya dito. Pagdating sa venue nilagyan niya ng piring ang mata ni Melay. Enalalayan niya ito sa paglakad hanggang sa makarating sa open restaurant na punong-puno ng mga bulaklak na personal niyang ni-request. Inalis ang piring ni Melay habang siya ay nakaluhod na agad at nakalabas ang singsing. The moment na tumama ang mata ni Melay sa kanya ay napaluha ito, ganoon din naman si Archie na di mapigil ang lumuha kapag nakikitang umiiyak ang minamahal niya, wala itong sinabi basta lumuluha lang ito na kinuha ang singsing at isinuot, palakpakan ang mga kasama nila, habang sila ay mahigpit na nagyakap. Bakit hindi ka nagsasalita? Umiiyak na tanong ni Melay na binasag na ang tahimik nilang pagluha. Kasi hindi ka nagsasalita. Nadadala lang din ako ng emosyon ko. Ito ang naging tugon niya habang tinutuyo ang luha ni Melay, maraming salamat sa pangtanggap kahit na alam kong napakabilis. Ngunit isa lang ang maipapangako ko sa iyo. Mahal ko, lahat ng ito ay totoo, wala na akong mahihiling pa. At pakiramdam ko wala namang dapat makahadlang pa kaya magsama na tayo ng legal. Gusto ko na ring bumuo ng pamilya kasama ka. Muli ay nagpalakpakan ng mga kasama nila. Pati si Anisha ay masayang-masaya para sa kanila ni Melay. Sa paglingon niya sa ama nito ay nakita niya ang mga luhang itinatago nito kanina pa. Hinayaan niya si Melay na lumapit sa ama nito upang yamakap at magpasalamat. Malaking parte ang pagpayag at pagsuporta nito sa relasyon nila. Hinding-hindi niya sasayangin ang tiwala at pag-asa na ibinigay nito sa kanya na dahilan kung ba't siya nagpursige na ayos ang sarili niya at patunayan ang pagmamahal niya kay Melay. Totoo nga na walang pinipiling estado ang pagmamahal basta tinamaan ka nito, hindi man totoo ang fairy tale. Pero totoo ang pag-ibig kapag tinamaan ka na nito ay wala ka nang magagawa kundi sumang-ayon sa kung anong kahihinatnan. Hindi inaasahan ni Melay na mahahango sa kahirapan ang kanilang pamumuhay ng isang negosyante magmamana ng lahat.